Yan. Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. At ako pala'y nandito sa aming mango farm. At meron kasing akong kaibigan na gusto daw ipasyal ko siya dito. At siya nga po pala ay si... Halika, Sir Noe. Sir Noe Mahiwaga. Isang vlogger ito from Manila. Dinayo pa talaga ako dito sa Batangas. Yun. Pakilala ka. Bati ka muna. Hello everyone sa lahat ng mga nanonood ng channel ni Sir Lorenzo. Ayan, magandang araw sa inyo. Gabi sa ibang bansa at kung saan man kayo panig ng mundo. Ayun, kumusta kayong lahat? At napakaganda dito guys. Sobrang nakaka-refresh at yung hangin, napakasarap ng hangin. Okay ba? Oo. Okay. So, ito, pinagbigyan kita. Gusto mo makita yung aming farm. Halika, itutong kita. Ito. Let's go! Excited ako dyan. Ito yung aking konting hanap buhay lang. May konting kita kahit paano. Ito, halo blakan. Ito si Kuya, Hello, Tay. Si Kuya Onad, siya yung gumagawa ng hollow block. Wow, napakaganda. Ayan kita nyo. So, ito lang yun siya. So may hollow blocks ka dito. And sa isang araw, nakakailang kayong Nakailan ka ngayon? Tay? Mga 500. Dalawa lang. 200 pieces. Kasi at the same time, siya rin yung nag-aalaga nung aming baboy. Ating silipin doon, puntahan natin. Tara, dito muna kami. So mayroon ka ring baboy dito. Pala, natingnan na ni Emson? Ha? At tiningnan na? Ay, naantay pa. So may buyer daw ng baboy ating tingnan. Yun. Titingnan daw nila yung baboy kung pwede lang ibenta para maging pera na. So dito sa farm mo, Kuya Lorenzo, meron ka ditong hollow blocks-an, meron pang baboyan. Ayun, nandun, puntahan natin. Oo. Meron at the same time, may mga puno ka ng mangga dito. Makikita yes, ini-spray. Pa-sprayan ko yan siguro. Baka pwede na siyang sprayan, Yan, Ay, mo, yan. Ang dami, Mga ilang puno yan? 60 puno na dito ka lang dumaan sa may damo. Kauulan lang kanina. Mabuti, maganda yung panahon. And the usual naman kasi, pag talagang nasa ilalim ka o tabi ka ng bundok, madalas umulan, Pag summer, din. Hindi rin. Araw din, season ngayon ng ulan, kaya gano'n. Yan. Tayo pupunta doon sa ating piggery. Backyard lang to. Nag-start ako ng maliit. Kaya ito lang. Yan, may baka pa tayo. May baka ka pa. Para ito na rin yung nagsisilbing grass cutter ko. So naubos na nga lang yung kambing dahil nakatay na doon sa Yam Food Hub. Doon sa ating kambingan. Pero may paparating ako mamaya na kambing. Ay, naantay ko lang. So, naubos na yung kambing mo, and then may bago kang ano ba tawag sa maliit na kambing? Hindi siya maliit, malalaki na yung dadating, galing doon sa mga malalaki na rin. Inaalagaan ko. Oo. Ay, si Ate Delia nga pala. Hello po, Ate. Asawa ni Kuya Onad. Yan. So, dito si Ate at Kuya Onad nakatira? Dito. Yan. Ayan. Ito yung kanilang munting tirahan. Tapos, habang si Kuya Onad nag-hollow blocks, meron siyang pinapalaking baboy. So, ito nga pala yung sistema ng kwan. So, pinatigil pa kasi umuulan ngayon. Okay. So, pagka okay na yung panahon, lalagyan dito ng bubong. So ongoing siyang ginagawa? Yes, ito para sa mga inahinin. Ito, inahinin. Okay. Tapos, ito na siya, yung mga baboy. Na pambenta na. Paki-focus mo, mahal, yung camera dito. Ito na. Yan. So, baboy na sila. Tapos dito,
yung padalawang kwarto. So, yan So, sila. ilang baboy meron dito? Bali ito, 10 plus 7. Siyam plus 8 ba? Siyam plus 8, di 17. 17. Tapos meron pa ditong 10. 27. Eto, oo, maliit pa to. Mga biik pa. Ito mga Yan, maliit oh. pa. Ito. Yan sila. Mm. Ganyan yung mga baboy dito kung alagaan. Yung sistema ng pagbababoy dito sa Batangas, backyard. Ito, ganito. Okay. At ito, kailangan ng meron tayong deposito, Okay. septic tank. Septic tank para sa mga dumi nila. Ito, mga upcoming on process na ginagawa. Kaya nga pinatigil kasi umuulan, mahirap paghukay. Ayan, ganyan. So, ang dito sa may San Juan, Batangas, ang industry talaga dito is mga baboyan. Baboyan. Mga farm na manukan. Manukan. Meron dyan na mga malalaking farm. Pero sa akin, backyard lang yung category ko. Maliit lang. So, Tapos, ganito, may manggahan, gano'n. Hindi naman lahat may manggahan. Meron naman sila dyan na farm lang talaga. Iba-iba rin yung tinatanim. May mga tanim din. Meron naman na livestock lang talaga nakapokus. Livestock, Kaya dito, ang mga nagbababuyan, kumikita din. Kumikita, Tapos yung mga manukan, yan. So, etong baboy mo is, I believe, meron kang binibenta dito. Iyon, bibenta na yon yung dalawa, yung 17. Pa-release na. Release na, oo. So, gaano katagal yung process niya bago siya, kumbaga, maging profit na? Mga 4 months, gano'n. 4 months. 4 months. So, from biek, katulad nito? Ayan, pang ganyan. Okay. From pagkawalay, alagaan mo siya ng mga 4 months, gano'n. Saka mo pa malalaman kung kikita ka. Oo. Kasi, naniniwala ako na tinitimbang, depende sa timbang di ba? Titimbangin, Sa live weight. live weight. Live Tapos, weight. May Guys, yun tawag doon live weight. live weight. Buhay siya, titimbangin ng mga buyers punta dito. Depende kung magkano live weight. Malikot kasi yung presyo. So, yung mga buyers pumupunta, dumadayo dito? Yes, dumadayo yan, mga buyer. Okay. Marami kasi dito nag-aalaga ng baboy. So etong lugar na to, parang sunod-sunod siya, iba-ibang farm, no? Oo, ganun. Marami rin palang mga Marami doon sa nagpa-farm mga dito. kapitbahay ko. Kaya lang dito, naisipan ko lang na mag-put up dito. At the same time, yung mga magiging dominate, yung mga mga baboy na to, magiging pataba pa yan doon. Kinuha namin. Tapos yung mag-overflow na tubig, pagdating ng summer, hindi na sila ma-drought, hindi na sila maiigahan. Madadry siya. Kaya lulusog yung mga mangga. Yun yung main purpose ko pa dito. Tapos may plano pa din ako dito na mag-alaga ng mga rabbits. Rabbits? Yes, rabbits. So, ngayon, ongoing yung mangga, ongoing yung hollow blocks, and then ongoing yung babuyan. Tapos yung iba pa na mag-holding na rin ako ng kambing dito. Kambing, kasi nga naubos na yung kambing mo. Naubos Kasi sobrang So, gaano katagal naman yung kambing? Na yung kambing, pag dumating sa akin dito, yung galing dito sa mga kapitbahay ko, malalaki na. Kasi kailangan ko ng pangkatay. Hindi Kasi guys, yung kambing niya, from farm to table. Yan. Doon sa may Yam Food Hub, Yam di ba? Ventures sa Manila. Yam Food Hub sa Manila at Yam Ventures dito sa San Juan, Batangas. So talagang garantisado to guys na alaga yung kambing mula dito sa farm hanggang sa, si Madam mismo ang nagluluto. Di ba? Kami, yung mga empleyado namin, may mga tagaluto din. So, eto talaga yung business ni Sir. Ayun. At the same time, yung mangga, gaano katagal naman? Katulad sa baboy, may 4 months siya. Sa mangga, mga 1 taon, pwede mo siyang pa-sprayan para mo pabungahin. So, pipili ka lang kung okay lang sa'yo, kung anong season. Kung sa summer o sa rainy. Okay. Pero kasi mga ilang buwan din yung process niya. Bago siya 1 taon siya, yearly siya. 1 year pala. 1 year. Yun, no? So, sa mga nagtatanong dyan na nanonood, so, yun yung pag-alaga ng mangga. Gusto mo naman, para hindi masyadong ma-stress, mapuwersa yung mangga mo, pwedeng alternate. Halimbawa, ngayong taon na to, nagpa-spray ka,
for the next year, pwedeng hindi mo muna sila pabungahin para so makapahinga sila. nakokontrol siya. Yes, oo. Ganun. Nice. Okay So ako, very informative to sinasabi ni Kuya Lorenzo Sa sa akin. manggahan. Kasi sa mango farm, kailangan din nating i-consider yung kanilang kalusugan. Hindi pwedeng pupwersahin natin sila na kailangan pabungahin ng pabungahin. Dahil maapektuhan din yung kanilang buhay. Baka mamatay sila o kung ano mangyari sa kanila. Tapos, sa pagdating ng harvest time, nakakailang ano ka? Yung nakaraan, gaano ka dami yung na-harvest nito? Nung nakaraan, nagbigay sila sa akin ng harvest dito na 800 crates. Itong 800? crates, 800 crates nung nakaraan. Anong ano yun? Indian mango or? Carabao mango. Yung Carabao mango sila yan. So, wow, sa 800 crates. Hindi naman palaging gano'n. May paiba-iba. Minsan mas kukunti lang. Depende. Kaya kailangan alagaan para mas o kaya yung timing din ng panahon. Halimbawa na timing na nabagyo ka, so wala tayong magagawa. So, isa sa mga dilema yun, pag may kalamidad, bagyo, gano'n. Bagyo, tapos peste ba? Hindi na... Yung peste, hindi, nakokontrol yun kasi binabalutan yung dahil may ano rin. Mga bunga ng mangga. Tapos yung spray, yung ano naman yung hindi siya masyadong matatapang. Alam naman ng mga taga-bureau yan kung ano yung mga spray. Pero bigyan mo kami ng Kuya Lorenzo, bigyan mo kami ng kumbaga parang kahit ballpark lang. For example, nag-invest ako ng 100 pesos o 100% na in-invest ko. Gaano kalaki, ilang percentage yung profit? Sa mangga muna tayo. Sa mangga? Hindi ko kasi ano yung 100 let's ilang say, percent? Ilang percent yung magiging profit mo sa puhunan na inano mo. Kasi, dito, kasi ang nag-spray, hindi kami ang gumagastos. Ang gumagastos yung mga nangungontrata. Tapos, hahatiin na lang namin. Maghahatian na lang kayo? Yung sa kita. Meron... so, yung capital mo... Sa ikalima kung tawagin. Sa ikalimang party pa ako. So, yung lahat ng puhunan sa mga nag-spray, pati yung trabaho, sila lahat. Ako, wala akong gagawin. Kukuha lang ako ng kaparty ko. Sila na yung mag-harvest. Ang pamula dun sa pati spray, labor sila. Sa labor, lahat sila na. Wala na akong gagawin. Kumbaga, sila na rin yung mangunguha, mag-ahako. Ipapartihin na lang namin yung sa akin na lang. So, yun yung sistema ko dito. Pero kung 50-50 kayo? 50%? Yes. Hindi. Parang 80-10, gano'n. Okay. 80-20 pala. I mean, sorry. Ang nangyayari kasi, kung ikaw ang mismong gagawa, so ikaw mamumuhunan. So, medyo, siya, yung malaking puhunan na kailangan mo. Tapos, kasi 1 year. Hindi siya 1 year. Ang ano lang niya ay parang, I think, ilang buwan, 7. Hindi ko siya sure masyado dahil nung nag-spray ako, 100 days, 120 days na siya alagaan. Ganon. 120 days, 120 days. Around mga 9 months yun. Hindi, days yun. Days 3 months and a half, ganon. Mga ganon. Kasi 90 days, 3 months. 90 days. 3 months and a half, ganon. Maha-harvest muna sila sa tamang gulang ng mangga. Di sa baboy naman, sa piggery. Sa piggery dito, yung puhunan mo, tapos mga ilang percentage yung nagiging profit na yan. Siguro sa isang baboy, pwede tayong kumita ng mga 3,000 to 4,000 sa isang baboy. Sa loob ng 4 na buwan na yun. Sa loob ng 4 na buwan sa isang baboy. 3,000 to 4,000 sa isang per head to. Depende sa sa presyo ng buyer. Taas kasi dati umabot ng 210 per live weight. So ngayon parang 200 na lang ata. 200 per live weight. So sayang din yung 10 pesos sana. So, wala tayong control. But it's a good profit, no? 4,000 sa 4 months, di ba? And per head yun.
Basta nag-profit, okay na yun. Huwag ka lang sa negative. Oo. Masaya na tayo. Mahirap pag nag-negative. Oo. Speaking of negative, ano naman yung mga dilema dyan sa pag-aalaga ng baboy? Let's say, gano'n, na nagkaroon ng sakit. Oo. Tapos, siyempre gagamutin mo pa. Naaantala yung paglaki nila. Yung sakit talaga. Oo. Tapos, kung halimbawa... Yung weather, nakaka-ano rin sa kanila? Hindi naman, kasi yung bahay naman nila, okay naman. Okay naman, oh. Hindi naman sila, komportable naman sila. Meron silang bubong na pag mainit, hindi sila iinitan. Ito, yan, yung mga ano na yan. Ako din ang gumawa. Ito, anong gagawin dito? Ito, inahinin to. Dito ilalagay yung inahin. Okay. O, dito. Dito siya... Pag nanganak na yung inahin? Dito siya aanak. Okay, dito siya. O, dito, pupunta yung kanyang biik. Yan. Okay. Dito. Mamaya, papasyal din tayo doon sa kabila. Sige, Meron sige. pa tayo doon sa, sa... Ilang ba nagiging anak ng baboy pa sa isang anakan? Ito kagaya nito, 10 ito, isang inahin lang to, isang anakan. 10 anak 10 biik. 10 biik, isang anakan. Tapos lahat yung feeds yan, no? Feeds na. Kasi baka maka-apekto pa sa kanilang digestive pag iba-iba yung pinapakain. Okay. Siyempre pagka hindi tayo sanay dun sa pagkain, ganun din yung baboy. Sa 10, lahat ba nabubuhay? Depende yan sa kung anong kondisyon ng biik. Kung magkakaroon siya ng injury, kumbaga, halimbawa, naipit ng inahin, wala tayong magagawa doon. Nangyayari talaga yun. Nangyayari talaga. Hindi, hindi sinasadya yun. Yun. Punta naman tayo sa kabila. Punta naman tayo doon sa kabila. Ayos. Yes, hello guys. Kumusta? Dito na uli kami. Dito naman kami sa aking manukan. Ipapasyal ko kayo dito sa aking manukan. Ipapasyal ko rin yung aking best friend dito. Yun. Yung kaibigan kong si Sir Noe. Kumusta? Kumusta? Ayun. So, excited naman ako makita. At you can see guys, tingnan mo yung background namin. Napaka-green, napakaganda. Yun, may kabundukan pa dun. Yun. Ganyan, sobrang refresh at nature talaga. Dito, grabe. May mga bulaklak dito. Yan. Yan. Tapos, ang gagawin natin, silipin natin yung aking manukan at parang si Madam ay nangunguha na ng itlog. Tutulungan natin, mag-egg packing daw siya. Okay. So, ano bang klaseng mga meron ka ditong manok? Mga native chicken yung mga inalagaan dito. Okay. Dati alaga pa ng tatay ko yun eh. Pero since namayapa na yung tatay ko, wala na, kung ano na lang, nagkalat dito, ginawa ko, kinulong ko. So, nagulat ako, ang dami na pala. Ito nga pala guys, ito, dating rabitan, ito. Ay, hello ang po. Nanay ko, nanay. Magandang hapon po. Ayan. Yan, nanay ko. Ito, nanay ko, si Irene Manalo. Yan, nanay si ko. Mami. Okay. Sige, ito si, Sir Noe. Hello po, Nay. Weng and Jeng, yan. Yun yung vlogger na magaling. Okay. Ito, sa probinsya eh. Ito dito, yung mga Sa rabbits ko Iloilo dati nandito. So ngayon, umpisahan ko uli yan. Abangan nyo yan, ibablog ko din yan at pakikita ko sa inyo kung paano ko inalagaan ang mga rabbits. Okay, dito muna tayo sa ating manukan. Manukan naman. Yan, dito. Yun. Okay, halika, samahan nyo ako. Dito. Ingat-ingat lang kasi bagong ulan, medyo basa yung lupa. Yan guys. Yan. Dito guys, talagang ilalim ba o tabi ng bundok? O bundok na? Bundok, hindi naman. Yung bundok ayun, nakikita lang natin. Pero mataas na lugar na rin to. Oo, ganyan. Hindi naman to yung ilalim na ilalim eh, no? Hindi naman. Or medyo mataas na to eh. Kumbaga, kung may bagyo, nakasangga ito yung bundok. Safe tayo dito. Yan. Okay. Ayun na si Madam. Madam, nalilimot ng itlog. Ay, nakakalimutan ko yung nilalagyan. Ayan na lang lagyan mo, mahal. Yan, si Madam. Okay. At ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sir, ito. Ayun. Yan. Nakita ko nga, ang daming manok. Daming manok, Pinagkakaguluhan na si Madam, Ayan, kita nyo, Tingnan natin, puntahan natin, Yan. Tara, pasukin natin. Pasok.
Yan ano, hinahabol si madam ng manok. Ano ba yan, madam? Ayan, Oh, baka makalabas sila. Ayan. Okay. Yun. Tuwan-tuwa naman si madam. Akala ko ba mamumulot ka ng itlog? Ah. Ayan. Tuwan-tuwa si madam, oh. Parang siya yung ano ng manok. Paano ba to? Siya yung reyna ng mga manok. Ayun. Yun, ganon. So, ito pala yung manukan niya. Malaki yung Ay, ang kulungan. daming itlog. Itlog na ba niya yan? Yun. Ayun, oh, dami ah. Ay. Ano itong itlog na to? Isang manok lang? Hindi, ang dami nilang umiitlog dito. Ayan, oh, guys. Oh, ayan. Yan yung naging itlog na yan ng mga manok. Yan. Okay. Ano, madam? Manguha ka na ng itlog para makauwi na tayo. Yan. Okay. Ano, gusto mo mag-picking ka? Oo nga, oo. Bro, yan. Sige, sige. Yan, marami. Yan. Oo, sige. Kuha tayo. Yan. So guys, kukuha kami ng itlog dito, mga ano. Paano ba ma-determine kung okay na yung Kunin itlog? mo na, mag-iwan ka lang ng isa para Okay. iitlog uli yung mga manok. Dami nito, oh. Dami Ayun na. nga, ano. Buti hindi sila nag-away-away. Ayan, oh. Merong iba-iba kasing klase ng itlog. Merong brown. Ito, kagaya nito, brown. Yung ano, Brown egg. Kaya mga masama tingin sa akin ito. Hindi. Yan sila yung umiitlog eh. Yan, oh. ito, Yan, oh. brown egg. Ay, Yan. brown. Okay na guys. Okay ba kayo dyan? Okay kayo? Wow, okay na experience to guys. Yan. Iitlog na yan. Yung isang yan, oh. Yan, oh. Inaabangan ka, oh. Yan, oh. Oo nga eh. Masama na tingin sa akin eh. Yan, oh. Iitlog yan sila, oh. Oops, madami na rin to. Oh, marami na rin to, ah. Yan. Tuwan-tuwa na naman si madam. Oo. Oo. Eto, tinan mo yung mga manok, oh. Dapat siguro patukain na sila. Ngahapon na eh. Akala kasi nila, yung lalagyan ko, Akala Oo. nila pagkain. Mukhang So, gutom kaya- na nga sila. Oh, gutom na sila. Oo. Ikaw ba naman itlog na itlog? Ito yung Gutom ka. painuman nila at saka yun, yan. Mainom sila ng tubig, yan. Tapos, safe naman sila So dito. ito, Hindi sila yung kakalabas. manukan mo, combination ng female tsaka male. Yes, may ano siya, may similya. Ang tawag diyan is fertile na egg. Oo. Pwede siyang maging sisiw. Okay. Oo, kasi meron siyang tandang. Mm. Oo. Kasi gusto pa namin padamihin pa to. Oo. Plano namin kasi ang ganda ng production ng egg. Mm. Ito oh, yung egg. O yan oh, madam oh. Tuwa si madam oh. Kasi yung egg na to, pwede din namin itong gamitin sa aming restaurant. Oo. Pag kailangan namin sa mga tapsilog, long silog, gano'n, Oo. at saka sa lomi, gamitin ng itlog. Oo. Ang mahal kasi ng itlog sa palengke. Oo. Kaya- napaka-fresh nito, di ba? Yun, Fresh from ito. farm. Fresh from the farm, and then at the same time, hindi kami masyadong gumagastos ng malaki. Bibili lang kami ng pagkain, ng mga manok. Tapos pagka mahina na siyang mga itlog, yung mga tandang, o kaya yung mga tandang na ganito malalaki, pwede na namin siyang gawing tinola. Oo, tinola. Meron ka ng itlog, may tinola ka pa. Di ba? Oh. Tapos yung kanilang mga dumi, humahalo dyan sa mga dahon. Oo. Actually, nagpalit na naman ng dahon yung nanay ko. Excuse me. Oo, yan. Itlog pa yan. Nagpalit na naman siya ng dahon, magiging pataba pa yan sa mga halaman. Oo. Magtatanim din sila ng mga halaman dito. Tuwing kailan kayo nag-harvest ng itlog dito? Ay, iwan ko kung nag-harvest ba si Inay kahapon? Nag-harvest ata? Ay, hindi. Siguro 2 araw na to. Eh, Yun. mga simula pa tong mga 4 na araw na yata. 4 na? Ay, ganyan kadami, oh. Mm. Ay, kaya pala eh. Marami kasi yun. Ayan, oh, guys, oh, dami, oh. Wow. Oh, Ay, yan. tingnan mo, laki nito. Ay, Laki laki niya, ng no? itlog nito, oh. Parang ano yan, large. Wow. Oo. Ang laki. Mahal yung ganyan na itlog. Oo. Iwan ko lang kung anong category to. Extra large? Kasi ito medium. Yung isa, small. Piwi. Yan. Okay? Nice. Ayan. Okay ba? Okay ba, Sir Oo Louie? nga. Oh. Napakaganda at sarap na experience ng ganito, guys. Yeah. Tapos, kung mapapansin mo, yung mga manok na may access din sila sa lupa. Yan. Sa mga damo. Oo. Kinakain nila yan, yung mga damo.
Sige. Okay. Malaya silang Wow, nakakadalaw. ang dami niya, no? Yan. Ano, madam? Okay na ba? Oo, ang karami. Mga ilang peraso kaya ito? Ay, mamaya bibilangin natin. Oo. Oo. Okay, sige guys. At kami ay may kinatay pala kami doon na manok. Nagtinola kami kanina. Hindi na lang namin na video. At aming kakainin. Nagugutom na kasi kami. Oo, dito ang buhay, ganito sa amin. Oo. Kung gusto mo, may tinola ka. Meron dito mga sili, dahon ng sili. Meron dito na papaya, may bunga yung papaya. Oo. So, yun, titikim namin sa'yo. Yun, no? Tinolang native na chicken, di ba? Okay guys, sige, hanggang dito na lang at magpapaalam muna kami. Oo. Bye-bye! Bye-bye!